Hello mga kabos. Pasok na tayo. Oras na para pumasok. Mamaya ituturo ko sa inyo yung mga gawa. May ituturo ko sa inyo yung tutorial tayo ng air shifter ng BMW DM. Tuturo ko sa inyo mamaya pagdating sa shop ng BMW is 1000 RR. Kita-kits mamaya. Hello mga boss. Magandang hapon. Dito na tayo sa shop. Maglilinis muna kami bago tayo mag-tutorial ha. Mga paps, mga boss lang sa akin. Ito, papakita ko muna sa iyo. Maglilinis muna kami. Kasi marami pang madumi. Ayaw namin ng shop na madumi. Mamap muna kami, maglilinis. Ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo. Hello Raj. Hello. Ito yung ituturo ko sa inyo. Yung tutorial natin ng pagkabit ng airshift ng BMW. Kinalasan ko na. Nakawiring na. Loaded to ha. Mamaya, balik tayo kasi maglilinis pa kami. See you boss. Okay, welcome back mga boss. Ito yung kakabit natin sa BMW 1000 RR 2015 model airshift manual, airshift module user manual. Ito yung kakabit natin. Ano siya, skinless tracing. Mabilis lang to, pero ito yung bihira makikita sa YouTube na ginakabit. Bihira mo yan kahit sa brand hindi yan pinapakita. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano magkabit. Simple lang to, pero yung manual na to hindi namin sinusunod dito yung mga wiring nito, kasi pag sinusunod namin may mga disadvantage na ayaw gumana o kaya mabilis maubos yung baterya natin. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yun, itsura nito. Tapos itatap natin dun sa BMW. Ngayon, daming binabasa ko to. Ito mga to, pasensya na sa sa kalat. Ito, yun yung mga laman nito. Tapos ito, rekta na lang tayo sa pagkabit kasi mabilisan lang. Ito yung important niya. Pag naikabit na natin, when the activation input is turned off, the shift count will be reset to the gear protection position 1. When using the shift mode, the engine RPM drops to 2000 RPM. The shift count will be reset even if the activation input is on. Mari-reset daw siya pagka naka-on na yun. Ito yung function niya. Shift mode, yan, on off. May kill engine mode. Tapos button na, push button. Pero hindi na namin sinusunod. Madalasan yung pinakabit ko kasi sakit sa ulo. Diretso tayo. Ito yung pagkabit niya. May wire lang to na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siyam. Yung nakalagay dyan, di namin sinusunod yan. Minsan, especially yung source, yung button, konti lang yung sinunod namin. Kasi sabi niya dito sa source, yung red wire papunta daw sa connect to the key on power source. Do not connect
to ignition coil or injector power source. Pero ito hindi ko to sinusunod. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito, kinabit ko lang sa tail light kasi polarity is 12 volts. Kasi pag dito ko to ikabit, malolobat bilis, malobat yung battery ng BMW. Ito, connect to the battery ground terminal. Diretso talaga to. Walang problema to. Itong green wire, ang ginagawa namin sa green wire, hindi ko to kinabit yung 12 volts or ground depending on shift input polarity settings. Kasi magagamit mo lang to pag hindi ka gumagamit ng auto shift. Yung kinakabit namin, kadalasan tinatago sa horn para hindi mahalata ng kalaban. Pinipindot lang parang nitros. Ito naman, kailangan namin gumawa ng ignition, activation input switch. May nilagay kami na switch para dito. Nakikita naman na halata pero depende sa tao, sa kalaban kung makikita niya yan. Pero halata naman yung pagkabit ng air shift kasi makikita doon sa ano. Pero advantage lang yan pag sa drag race kasi yung motor namin loaded yung BMW na yun. Naka-stroker yun. 4.1 yun. Tapos ito connect to K on power source, but hindi namin to sinunod. Gumawa kami ng panibago ang ginawa namin dito. Yung red green wire, red na may strap na green, yun ang kinakabit namin. Tapos itong blue doon sa ship mismo, doon sa apakan, pati yung brown magkabalyaan to. Depende mo na yun kung paano ikabit yung wire nun, kung up or down siya, kasi ma-adjust doon sa shape. Tapos itong puti, hindi namin to nilagay dito sa injector kasi sa ignition coil. Tinuro nila sa ignition coil ilagay, pero hindi siya accurate. Kaya ang nilalagyan ko dito yung puti, doon ko nilagay sa injector number 1, negative. Tandaan nyo, ito negative to ilalagay. Huwag mong ilagay sa ignition coil kasi hindi accurate. Doon mo ilagay tong puti mismo sa ignition doon sa injector para mas mabilis. Negative. Ito, hayaan mo na to kasi ito yung bibigay ng delay ng takbo. Kaya hindi namin to ginamit kasi may rapid bike kami o kaya mag-brain tune kami. Hindi namin to kinabit. Ito lang yung kakabit mo. 1, 2, 3, 4, 5 lang na wire para mas maganda at accurate yung takbo nito. At dito na namin i-set sa button na to yung ilang RPM bago siya mag-shift. Pero kadalasan nilalagay namin 4,000 RPM para mas maganda pag 4,000 RPM kasi mabilis mag-shift siya sa bandang 4,000 RPM kasi kadalasan yung sukatan dito quarter mile. Yun lang yung mga takbuhan nito, 800 meters, hindi malayo, 600, yun lang. Kaya tara, punta tayo sa motor. Mga boss, ito na, kinalasan ko na yung pigita sa picture nung una, nabuo pa siya. Ngayon kinabit ko na. Ang kakabit natin na to, ito na yun. Yan yung posisyon na yan. Yan yung posisyon na yan ng BMW na shape. Isa-isahin ko ha. Dito yung tail light nakalagay na pula. Ito yung pula na source na sabi ng manual ilagay doon sa ignition key. Pero kinabit ko siya dito sa source ng tail light ng BM. Pagkatapos battery ground tayo. Pangalawang wire itim doon sa harness ng module ground. Itong green cancel na to. Itong green wala na to. Hindi ko to kinabit. Ito siya yung module.
Ito yun. Ngayon, sinasabi ko sa inyo na puti, inilagay ko itong puti na wire papunta sa injector. Hindi ko na may pakita sa inyo kasi kinabit ko na. Tapos testing pa tayo eh. Di pa ako marunong masyado mag-edit. Tandaan nyo, itong puti, injector 1, ground. Negative yan. Kasi mas accurate siya dun. At itong switch na yellow, pang-apat, ito yun. Ito lang yun, nagkabit kami. Up and down. Yung isang wire na yan, diretso sa ground. Tapos yung isang wire, diretso. Diretso siya dito sa module. Module siya, diretso. Kaya ang dami kong wire na hindi ko kinabit. Marami kong wire na hindi kinabit. Tandaan, 5 lang ikakabit natin. Itong dalawa na to, shifter, up and down to. Pero tinisting mo na pagdating sa naikabit mo kung gumana o hindi. Ganun lang kasimple mga boss. Tandaan nyo. Anim lang. Importante ito, shifter, taillight mo ikabit, tapos sa battery ground, tapos sa injector number 1, negative. Yun lang. Yun lang kasimple. Tignan mo. Pero, dito ko nilagay yung sa hangin niya. Kasi airship to eh. May wire to dito eh. May hose. Tapos, konektado siya dito sa swing arm namin na DMA Racing. Dito ko kinabit. Ito yung lagayan kasi hindi ako naglagay ng motor. Wala pa kaming motor eh para sa hangin. Kaya manual lang naglalagay ako dito. Hanggang 110 Mbps. Sa PSI ganun pwede din. Tapos dito nakalinya yan dito. Dito yan nakalinya. Ito yung hangin niya. Nagtiti ako. Di masyado makita. Okay, continue tayo kasi tinawag ko ng amo ko. Kasi nagtatanong ko anong tawag doon ng ito. Slip-on tawag nito. Ang Brooks. Ito may nailagay ako T. Itong T na to, yan, halata ba? Itong T na to, itong isa, papunta sa swing arm. Itong sa taas, diretso to sa shifter mismo. Yung dito. Dito nakalagay. Yung hose na yan. Tapos yung isa na mahaba. Tuloy-tuloy yan. Ilayo mo sa mainit na parte sa makina. Tuloy-tuloy yan. At pinasok ko dyan. Inilabas ko dito sa steering damper. Para makikita mo kahit tumatakbo ka. O kaya kung may karera kami, maglalagay lang kami ng 120 PSI. Kasi pang 2 set lang o 3 set. Sa susunod na tutorial natin, magkakabit na tayo ng motor nito. Kasi araw-araw may tutorial ako maibigay. Kasi araw-araw marami kaming trabaho. Ayan pa kalas lahat, makina BMW RR din yan. Ayun kapatid ko, busy kasi sa niya. Sa Hayabusa na old model, kinabitan ng puwet ng 1,000. Tapos swing arm ng custom, pinag-iiba niya. Ngayon tuloy tayo para matapos na tayo sa tutorial natin. Yun lang pakatandaan natin mga boss. Source, ground yung itim sa battery, shifter 2, tapos ito yung switch. Hindi ko na kinabit ng horn, so kaya sa signal kasi magdi-delay din, hindi maging accurate. On lang naman eh. Ito lang ginawa ko. Switch on, off, on, off. Tapos diretso na. Ito tandaan niyo, hindi ito kasali. Hindi magiging accurate to. Kasi may brain tune kami. Ito lang pinaka-importante, injector. Pero sa kanila sinabi sa manual, ignition coil. Pero hindi ko yan sinunod. Tandaan niyo mga boss, hindi magiging accurate dito. Dito lang sa injector, number 1, negative. Ngayon, switch on ko. Tapos,
Okay na to. Ayan oh. Kita ba mga boss? Ayan. Mahirap mag-focus. Ayan. Kung i-switch on ko yun, ayan oh. Activate. On. On na yan. Gagana na yan. Diretso na yan. Gear, shift, lahat nandun. Pero wag mong hayaan naka-on yan lagi. Patayin mo yan. Bago mo patayin sa ignition key. Kasi yung doon sa manual, pag sinabi sa manual, dito ikabit sa ignition key, mabilis maubos kasi. Kaya sa taillight lang. Tingnan mo naka-on pa kasi yung taillight hindi pa patay. Pag patay na yung taillight, patay na din siya. Ganun lang kasimple mga boss. Ito, ganda niyo, 1000RR 2015. Pero hindi to stock. Loaded to. Pinag-a-adjust na namin yung cylinder nito. Oversize. Pero pinagalaw ko yung cylinder nito ng 0.5. 0.5. Synchronizing siya. Synchronizing. Ito yung, kumbaga, ito yung butas. Dapat nakalihira, inline. Kumbaga, itong isa, inangat ko ng 5mm. Itong isa, in-adjust ko ng 5mm. Pati ito, inaangat ng 5mm. Ito din 5. 0.5. 0.5 lang ng 0.5. Ganun lang mga boss. Sa ngayon, yan lang muna yung tutorial natin ha. Kasi hindi pa ako marunong mag-edit. Baguhan lang ako. Ngayon, tatapusin na natin yung tutorial natin mga boss. Tandaan niyo yan ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at pinaka-importante, 6 na wire lang kakabit mo. Huwag mo nang intindihin to lahat. Hindi magiging accurate to. Lalo na pag may brain tune ka o kaya rapid bike. Kasi hindi lahat nakalagay din sa manual. Susundin mo. Pwede mo din sundin pero para maka-experience din kayo kung maging accurate ba o hindi. Sa experience ko, wala. At may dyno kami. Makikita namin, hindi talaga accurate siya. At tatapusin na namin mga boss. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Please subscribe. Okay mga boss. Shukran habibi. Good night.